Okay na po, Ate Maris. So, hi po sa ating lahat. Good afternoon po sa ating lahat. So, nandito po ulit ako sa inyong harapan ngayong hapon po na ito upang share po yung goodness with God sa buhay ko po at sa buhay ko ng pamilya ko po. So, ayun po. I-share ko po kung paano po ako napunta sa church na to at paano nagbago yung lifestyle ko, yung buhay ko nung pumasok ako sa church na to. So, ayun po. So, una po, when I was grade 8 student, hindi ko po kilala si God. Although, kilala ko po siya na nag-i-exist si Lord. Yun lang. Pero hindi ako nag-trust sa Kanya. Yun lang talaga. So, lagi akong nagmumura, nagsisinungaling. Minsan, hindi sumusunod sa magulang, and yung mga matigas ulo, tapos nagagawa ko ng makamundong sign sa ibang tao, or sa mga friends ko. So, alam niyo na yun, guys. So, ayun, magagalitin, etc. Basta madami. So, there was a time na, meron nga there was a time na pumunta ako ng fiesta, bawal kami din. So, nagbawal sa akin. So, dapat si Lord lang yung sinasamba natin, no? Pinapupurihan kasi buhay siya, pero yung ibang gods na sinasamba natin, small g, ganun, di ba sila totoo? So, doon ko na-realize, parang, nung napunta ko sa church na to, sabi ko, bakit ko ginawa yun? Ba't pala yun? Sumunod ako sa nagsabi sa akin, huwag ako pumunta doon kasi mapapahamak ako. Yung nagsabi sa akin, hindi ko na sinunod kasi nga, gusto ko din i-try. Basta yun. And then, nung hindi pa ako, yung unbeliever pa ako, nagpipray ako, pero, yes, nagpipray ako, pero, thank you Lord, tapos natutulog na, kain na, tapos cellphone, yun lang, kahit sa pagising ko sa umaga, parang umiikot-ikot lang yung gawain ko, pagising ako, cellphone, kakain, matutulog, cellphone, kakain, matutulog, gano'n. Ganun yung gawain ko, yung unbeliever pa. So, noon, tapos, one day, yun na, may pinadalang tao si Lord sa buhay ko. Hindi lang naman sa akin, sa buhay din ng pamilya ko kasi lang. Ako yung nag-stay dito kasi nga, basta yun guys. Ako yung nag-stay. One day, may pinadalang tao sa akin si Lord na lakas ng loob na i-invite ako sa church nito. Yung basta, hindi ko na sabihin kung nag-invite. So, ako, and ayun, hindi ko naman sinasabi na pag pumunta agad ako sa church na yun, mababago ako. Pero, pag willing talaga tayong magbago, guys, para kay Lord, hindi para sa tao. Willing din si Lord na baguhin tayo para, yun, mag-reflect yung goodness niya sa atin through, mag-reflect yung goodness ni Lord sa atin para sa ibang tao din. Makita si Lord yung sarili natin. So, ayun nga. So, actually, nung may nag-invite sa akin, nag-hesitate pa ako. Sabi ko, ayun po, kasi nahihiya ako. Tsaka, pa kasi kami. Hindi naman super poor. Parang paulit-ulit yung suot na damit ko, guys. Parang ayoko na silang damit. Hindi na, sobrang mahihain ko talaga before. Hindi naman so makapal yung mukha ko ngayon. Nag-good way. Makapal yung mukha ko yung nag-good way. So anyway, ayun nga, nahiya ako. Nag-hesitate ako na pumunta dito kasi baka ma-weirdohan sila sa akin, paulit-ulit yung suot ko. Tsaka, ayun. Pero sa tagal-tagal kong nagsisimba, na-realize ko na our faith is not based on the clothes we wear, but on living up God's promises to us every day. So, ayun, dahan-dahan po akong binago ni Lord, lalo na yung lifestyle ko. Pagising ko sa umaga, hindi na cellphone, hindi na
sa umaga, hindi na cellphone. Tapos, kakain, matutulog ulit. Ngayon, hindi naman po sa pagyayabang, pero ngayon kasi pag si Lord kalilin na natin. Ganyan nga. So, pagising sa umaga, nagpipray ako. Hindi hindi siya one word lang, one sentence ba yun? Ganun. Nagpipray, mahaba, mga siguro 5 minutes. Kasi pagising sa pagkain. And after ko mag-pray pagising ko, nagde-devotion ako. Ganun. So, parang diba guys? Si Jian, bago. Siyempre, basta kay Lord, walang matigas na puso para sa akin. So, yun guys. And, so, may plano pala, nung sa tagal-tagal ko nagsisimba, parang sa tingin ko, parang walang plano sa akin si Lord. Yun, hindi ko alam yun. Pero, nung kasi pupunta ako sa church, uupo lang, uupo lang, tapos sa alis na, uupo lang, magkikinig, ganun. Pero, ngayon, yung ginawa sa akin ni Lord, naging part ako ng ministry. Sometimes, naging moderator ako, backup singer, dancer, tambourine dancer, tapos naging facilitator sa Bible study, and even nagte-testimony about His goodness sa buhay ko. Yun guys. Yun lang. Maraming salamat.